Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap. Carla, sumiklab ang galit dahil sa ginawa ni Jomar. Sa loob ng grupo ni Kalingap Rab, kilala ang tambalang Jomar at Carla, hindi lang dahil sa kilig, kundi dahil sa kanilang tunay na malasakit sa pagtulong. Pero kahit gaano pa sila katatag tingnan, may mga araw na dumarating ang tampuhan, isang tampuhang halos muntik ng sumire sa magandang samahan nila. Isang araw, may outreach sila sa isang malayong sitio. Karaniwan, laging magkatabi si Jomar at Carla, pero kakaiba ang araw na iyon. Tahimik si Jomar, halos hindi tumingin kay Carla. Kahit ang simpleng ngiti nito, hindi niya maibalik. Tumango lang si Jomar pero alam ni Carla na may mali. Si Jomar pa, yung laging ma-effort, laging nakangiti kapag siya ang kausap. Hindi yun ang Jomar na kilala niya. At iyon ang unang kirot na hindi niya maintindihan. Habang nag-aayos sila ng mga relief goods, nagulat si Carla nang makita niyang may bagong kasamang babae si Jomar, isang bagong volunteer. Tuwang-tuwa ang babae, at palaging nakadikit sa kanya. Kuya Jomar, ito po ba ilalagay ko dito? Kuya, tama po ba to? At si Jomar, na dati laging lumilingon kay Carla, ngayon ay abala sa pagtulong doon. Sa totoo lang, hindi selos ang unang pumasok sa isip. Paano kung hindi na siya ang priority ni Jomar? Habang sinusubukan niyang ayusin ang sarili. Pero sa loob niya, may kumalabit na hindi niya inaamin. Bakit ba hindi niya ako kinakausap? Nang matapos ang outreach, naglakad pa uwi ang grupo. Napansin ni Jomar na hindi man lang tumitingin si Carla sa kanya. Ni hindi man lang nagpapatawa, ni hindi lumalapit. Carla, tawag niya. Bakit ang tahimik mo? Wala, sagot ni Carla, diretso ang tingin, malamig ang boses. Sigurado ka? Jomar, hindi naman ako importante ngayon, di ba? Andyan naman yung bago mong tinuturuan. Natigilan si Jomar. Teka, nagseselos ka? Hindi ah. Pero halata sa boses niya ang pag-igting ng damdamin. Carla, trabaho lang yun. Hindi ko na kailangang marinig, Jomar. Tumalikod siya at nauna ng maglakad. At doon natahimik ang buong mundo ni Jomar. Kinabukasan, mas ramdam ang lamig. Hindi lumalapit si Carla. Hindi ngumingiti. Hindi na sumasabay sa lunch. At higit sa lahat, hindi na siya tumitingin kay Jomar. Si Jomar naman, para siyang batang nagkamali pero hindi malaman kung paano babawi. Hindi niya namalayan, lumapit si Jomar. Dahan-dahan. Parang natatakot na baka tumakbo siya. Doon biglang lumingon si Carla, bakit ka aalis? Tanong niya. Kumirot ang dibdib ni Jomar. Akala ko kasi, hindi mo na ako kailangan. Jomar. Huminga ng malalim si Carla, nasaktan lang ako. Marahan niyang tanong. Umiling si Carla. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa'yo. Natigilan si Jomar. Sanay kasi ako na ako yung inuuna mo. Ako yung tinitingnan mo, ako yung laging binibigyan mo ng oras. Tumingin siya sa sahig. Nung bigla kang lumayo, hindi ko alam kung anong nagawa ko, o kung may nagbago na. Wala, mabilis na sagot ni Jomar. Lumapit siya, marahan. Hindi ka nawala ng kahit ano, Carla. Ikaw pa rin yung inuuna ko, kahit hindi mo nakikita kung nagmukha akong malayo. Patuloy niya, dahil yun ang iniisip kong paraan para hindi ka mas madaming mapag-usapan. Kasi ang dami nang nagpapansin sa atin, at ayaw kong isipin nilang inaabuso ko ang closeness natin. Nagulat si Carla. Akala ko kasi, kapag masyado tayong close, baka ikaw ang mapagod. Baka ikaw ang ma-pressure. Baka lumayo ka sa akin. At doon sila napatawa ng mahina, yung tipo ng tawang galing sa parehong kalooban nilang dalawa. Dahan-daang lumapit si Jomar, napatawa ng konti si Carla. Tumingin si Carla sa kanya, pwede, basta promise mo na hindi ka na maglalayo ng walang problem. Promise, sagot ni Jomar sabay ngiti. Huwag ka nang magtampo. Kinabukasan, bumalik ang kilig. Nag-usap, nagbibiruan, nagkasundo at ang mga tao sa paligid nila, halatang ramdam na sila ay nagkaayos. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, at huwag natin kalimutan suportahan ang ama ng kalingap na si Val Santos Matubang at ang kanyang anak na si Kalingap Rab. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.